syudad atong storyahan. Alina ug ubanta sa atong pag-asenso. Busa iliganon ang lider na. Tara iligan, kanindot sa syudad atong storyahan. Alina ug ubanta sa atong pag-asenso. Busa iliganon ang lider na. Tara Iligan, among ihatod kaninyo ang mga nindot nga balita ning sayo sa kabuntagon. Nindot nga programa og serbisyo atong hisgutan. Pag-asenso sa syudad atong istoryahan. Kanindot sa Iligan atong hisgutan. Busa alina ug ubanta. Tara Iligan. So busa Iliganon alitaran na. Good morning, ladies. It's good to be back. Yes, welcome back sab sa ako ang Papa Fresh from Abu Dhabi nga naa na karon dinhi sa Iligan. Yes, and of course, happy birthday sa mga nag-birthday kan, especially ang nag-inusarang disses sa Sangguniang Panlungsod. Ipod sa akong lola din ha sa Tipano, Teresita, Roble, and hi, Ben Aisel Ramoroa, ang community party. And a big shout out of course sa taga-Cobro din ha sa Barangay Poblasyon and Advance. Happy Fiesta Viva Santa Cruz. Welcome Iliganon and Governance. Sa pag-uhay nga katuigan, Iligan has emerged as a shining example of effective governance nga migsangko sa bago nga pag-isip usa sa top 3 most improved highly urbanized cities sa nasod. Aton tun-an kining padasig nga asol sa pag-uswag o kalampusan. Sa pagkatinuod, ang panaw sa Iligan City ngadto sa excellence pagdumala has nothing short of remarkable. Kabay sa likod ng pagsalig, ang lokal na kagamhanan nagpatuman sa nagkalayaing mga innovative initiative aron sa pag-enhance sa public service delivery. Mga mahinungdanong butang nga nakatampo sa katuigan, mao estratehikong pagplano o epesyente nga paggamit pinaagi sa maminantayon nga pagdumala, pinaagi sa pananali o pagpamuhunan, kritikal nga infrastruktura o serbisyon lokal. Ang syudad nakahimo sa pagduwag sa mga panghanglanon sa mga munupyo ni ini and foster sustainable development. Ulog ni ini nga kalampusan, ato usab nga pamatud-an ang atong hiniusang determinasyon sa pagpadayon sa momentum o pagduso sa dugang pag-uswag sa panggobyerno alang sa kaayuhan sa matag Iliganon. Sa laing bahin, it's essential for a forward-thinking city to embrace sustainable practices, labi na sa pagtumala sa kasura. Subay ni ini nga prinsipyo, ang syudad sa Iligan naghimo og maghumanong aksyon pinaagi sa hugot na pagpatuman sa pagdili sa single-use plastics. Kini nga proactive nga lakang nagpasiugda sa pasalig sa syudad sa environmental stewardship ug nagpasiugda sa dedikasyon ni ini sa pagbugna mas linaw, mas hinsog na kaumaon alang sa umaabot ng henerasyon. Sa pagkakaroon atong subayon ang mga bag-ong panghitabo sa ato ang syudad, dinhi sa Asenso News, Iligan. Kasiguruhan sa trabaho, pagpanalipod sa katungod sa mga mamumuo, maoy gisaad ni City Mayor Frederick Siam. Kini atol sa selebrasyon sa ika-122 nga Labor Day ni atong miaging semana. Kasiguruhan sa trabaho, patas nga sweldo ug bago nga palaliton sab ang gisaad ni City Mayor Freddy Siam, isip siya sab ang chairman sa Tripartite Industrial Peace Council karon. Gahatag ang LGU og mga insentibo sa mga mamumuhunan aron madani nga magnegosyo dinhi sa syudad. Apil sa ilang kondisyon nga maghatag ang mga investor og trabaho sa mga Iliganon. Benepisyaryo sa tupad sa lokal nga kagamhanan ang mga mag-uuma ug mananagat nga minus ang kita. Midawat og tag 4,000 ang 112 ka mga mananagat ug mag-uuma sa Iligan nga sweldo nila sa pila ka adlaw nga trabaho nila dinha sa komunidad. Parte kini sa tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged o displaced workers sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sila ang napili tungod gamay ang ilang kita sa ilang panginabuhian. Direktiba sab kini ni City Mayor Freddy Siao sa City Agriculturist Office nga makabenepisyo niini ang maong sektor. Gipasidunggan ang mga civil society organization nga mipaila sa ilang mga serbisyo atol sa gipahigayon nga CSO Month celebration.
Gi-showcase sa mga hugpong kung unsa sila, ilang programa ug advokasya isip civil society organization atol sa gipahigayon nga CSO Fair. Tinguha niini nga maila ang ilang papel diha sa komunidad isip katabang sa paghimo og mga inisyatiba alang sa kalambuan ug malinawon ka syudad. Aduna sa mga programa sama sa peace building, mga conflict transformation, disaster response, community development, human right advocate, health ug education ug uban pa. Paambit sa Pahalampang Sports Festival ang ipahigayon sa tibok bulan sa Mayo ning tuiga. Sugdan na ning tibok bulan sa Mayo 2024 ang paambit sa Pahalampang ang Iligan Festival of Sports and Recreation. Ang festival galangkob sa lain-laing sports events, apil ang traditional sports sama sa football, basketball, tennis, volleyball ug basketball. Gilauman nga magdani kini og mga partisipante ug mananaway gikan sa lokal nga komunidad ug bisita gikan sa ubang lungsod. Iligan City nasakmit ang titulong overall champion sa Regional Festival Tibok Northern Mindanao. Gipasigarbo ni City Mayor Freddy Siao human nga nasakmit sa Iligan City ang titulo nga overall champion sa Regional Festival of Talents sa Tibok Northern Mindanao nga gipahigayon sa Misamis Occidental gikan Abril 11 ngadto sa 13, 2024. Alang kaniya kini nga kadaugan nagpakita sa tinud-anay nga dedikasyon sa mga talentadong kabatanunan nga maoy dagdala niini nga dungog sa atong syudad. Ug mao kadto ang mga balita nga inyong nabati alang sa atong Ascension News Iligan City. And now, get ready for an exhilarating journey into the life of our beloved Mayor Frederick W. Siao. From his life as a mayor to the deepest secret of his personal life. We're breaking down barriers and bring you up close and personal. Join me, Queen Jory Lazarte, as we dive headfirst into the electrifying saga of Mayor Freddy Siao, only here at Freddy Serie. Maayong buntag ug asenso Iliganon kanatong tanan. Kini ang inyong alagad, Queen Jory, in another episode din nilang sa Freddy Serie. Adtong miaging episode, atong nahimamat si Mayor Freddy Siao isip pagbalik tanaw sa iyang mga life, isip estudyante or college life. Even unsay mga turning points or motivation nganong ning sulod siya sa public service. Karabutaga ato siya makita o maoban para pagpangumusta isip normal nga individual nga nagpuyo diri sa atong syudad at the same time isip mayor sa ato ang syudad. Ato usab basayran kung unsay highlight sa semana ni Mayor Freddy Siao o ba nimi sa pila ka minuto nga pag-chika dinhi lang sa Freddy Serie. Di nato dagayon no, maayong buntag sa tanan at Mayor, maayong buntag sa atong pinakagwapo kaamahan sa dakbayan sa Iligan. Maayong buntag Jory ug maayong buntag sa ato mga followers, no, mga listeners nato sa programa. So Mayor, Queen Jory Queen Jory. Sorry. So Mayor, kumusta man imong adlaw so far? Well, karong adlaw it's a Monday, no. So pag Monday, accepted yun na siya og kanang expected nga grabe yung ka busy, no. Dagay tao, dagay tuyo og lain-lain mga problema nga moabot din sa opisina. So ano lang gyapon ta, ready gyapon ta umaabot og kung sa magani angay na tubuhaton, kinahanglan atog yung serbisyo ng katawan sa Iligan. So Mayor, almost it's been 2 years na and counting na himo kang mayor sa itong dakbayan. Well, kumusta yung life, sir? July 1 ta nagsugod. So meaning napatay 2 ka bulan, Mayo, May and June. We are 1 year and 10 months old. So napatay 2 ka bulan para ma 2 years old. Dili sayon mahimog mayor, no. Unang-una, akong trabaho karon isip mayor, dili ingana ka sayon, no. Lahi ang mayor, lahi ang pagka-congressman. Ang congressman, mo duty ka sa imong opisina Monday to Wednesday.
no, kung naman gani kay extra nga mga public hearing, mo attend ka sa public hearing sa adlaw nga Thursday. Pero the rest of the days, balik ka sa imong distrito o igo ra ka mo atubang o mga imong mga supporters o imong mga katawan nga nangayo pug tabang gikan sa tuwa. Unlike sa mayor nga kung ingong tag ka ng from womb to tomb, no, nga problema naagyo kanunay sa ato ang kamot, no, naagyo dinhi sa atong opisina ang tanang tabang o tanang I should say direction po nga kinahanglan natong ipasubay sa ato ang mga lain-lain departamento magagikan gyud sa mag-emanate gyud gikan sa opisina sa mayor. So ako pasalamat lang po ko like what I said kaniha sa flag ceremony natay mga staff o kaning mga atong mga kauban nga dako pong ikatabang sa tua. For example si Darwin Manubag dugay na natong higala nga as a city administrator, grabe po ang iyang suporta, grabe po ang iyang effort, mausab, not only usab, mapatuman ang atong gustong mapatuman nung nga naa sa itong 15 IDGs. At the same time, ang pag-follow up sa lain-lain departments nga mahanay o maporma nila at the same time ma-deliver nila ang atong saad sa tao. So, dili sayo, no? That's why, ingon tag kung mayor's office mo ratag isa ka opisina sa presidente nung tanan nga mga angay buhaton dapat dito mag-emanate. So, but we take this as a challenge. No, dili ta pwede nga maingon tag dili nato kaya mutalikod ka na lang, di na ka magpakita sa tao ato ani kinahanglan mao man ni atong gidaganan mao ning posisyon nga atong nagpapili kita sa tao karong gipili ta sa tao kinahanglan ato kaning ma-perform. Wala gyud adlaw nga dili ta pwede nga wala sa opisina. Kung nata dinhi sa Iligan nagita kanunay masina karong adlaw mingon tag to be honest dili ta I'm not feeling very well, no, kung paminaon ninyo akong tingog medyo naipagkaingon tag naiubo og naisipon, no. So ako lang is mao gini trabaho na to that we have to make ourselves available sa mga tao. So Mayor, this I know busy kita even nga galay itong ginawa mo yung duty ka punta to take our responsibility as a mayor. Mayor, ako lang pangutan na ato na bang nabalansi ang ato ang personal life at the same time ato ang pagka-mayor? Well, siyempre as much as possible gusto kita nga medyo nagiputay free time para sa itong kaugalingon. So during weekends, no, nagitay panahon nga igahin gyud para sa tuwa. Pero naagi po'y panahon nga dili gyud nimo ma-complete, no, ang adlaw nga dili ka kagawas ug imong ma-extend ang imong serbisyo even during weekends, no? So mao gyud ang kinabuhi isip mayor, no, isip politiko sa Iligan. So Mayor, nakaisgot ka ganina og about sa free time. Kung na ba kay free time, Mayor, saan mong usually ginabuhat? Well, akong ganahan gyud kaniadto. To na ko'y free time gyud, matawag na ko free time nga klaro nga wala pang pandemic atong panahon na hili kay kumuta na og sini og mo enjoy, no, sa akong kaugalingon. Hili ko kung nakos Manila nakoy kanang suki nga kanang murag therapeutic nga ano siya kaning masahe. So at least twice a week ako nang gabuhaton. Syempre kinahanglan po ta mo relax, no. That's why during my time as congressman mas relax yung kita kumpara karon. No, kay dinhi mo sa Iligan once you go out public figure ka dili ka ingana ka dili ka basta-basta, no, nga makalikay yun nga dili nimo you have your time na kay mong kaugalingon space ba mas ano kita dinhi public property kita sa Iligan. So let it be, no, kay mo ginato gipili. So but at the same time I'm also enjoying my time as a mayor kay mas ma-deliver nato unsay ang naa sa tong hunona, unsay atong naa sa atong mga plano nga gihanay na nato daan nga angay nato buhaton para sa Iligan. So Mayor, no, nasaksihan na namo ang kaniadto pa kung unsa ka busy ang imong adlaw, but this time gusto na mo mahibal-an kung unsay mga highlights sa imong milabay nga semana. Well, so Mayor, yes. Kung kabahin mga sa mga highlights, no, unang-una siguro ako isulti atong nitabo atong I should start with last Friday, no. Last Friday niabot ang LUA, ang Local Water Utilities Authority nga niani sa Iligan ug ilang gi-explain ang ilang role sa nation building. No, sa role nila sa sa Pilipinas, ang ilang pag-assist sa mga local water system nga wala pagi kanang
wa mahanay ba. So naminaw kita kauban ang mga membro sa atong technical working group nga mo'y nagtanaw kung unsay angay natong buhaton sa pag-repair sa atong system, particularly system number 1. Napoy mga empleyado sa ICWS nga napo dito ug naminaw pod unsay pwede nilang ikatampo, no, sa luwa sa ikatamang nila sa ICWS. Napoy mga representative gikan sa Kauswagan, gikan sa Kapatagan nga mga local water districts nila dito. So naay mga gipang-share mga insights sa mga nabuhat nila ug unsay advantages ug disadvantages kung under ita sa management sa luwa. I should say, kung akong opinion ninyo kaon, I think dako siya katabang, no, sa tuwa. Labaw na kung serbisyo pampubliko ang atong tuyo. But on the other hand, if ang intention nato is to earn money sa atong water supply, sa atong water system, mas mayong operated by the local water system or sa atong local water office, which in this case ICWS. So mo na itong mga gitanaw-tanaw pan dili ta maka-desisyon dayon kay dili nga nakasayon. Now, just like what I've said kaganiyang buntag sa flag ceremony, ingon ko unta tagaan tanan option nga mapaminaw, madunggan nato ang mga plano ani mga ato ang mga external partners, external offices or external meaning mga partners nga na intention nga mosulod sa Iligan. Akong gi-mention ang IC ang Manila Waters nga nagpropose og PPP. Mayon tag PPP, that's public-private partnership. This is another story. We're talking about privatization. Kaya lahi ang privatization, lahi po ng PPP. Lahi po ng luwa, lahi po itong mga na-private nga company tungkol sa wala tay exclusivity sa tubig nga nisulod wala tay kapugong nila kay ilang man ang katungod nga mo invest sa Iligan. So, nanay mga private water companies nga nisulod tungkol kay sa kalapad sa lugar sa Iligan hantod karon pila na ko tuig wala gyud tubig. So if we're talking about ICWS giving them water right away within the next 2 years, that's the murag imposible kay na siya may tabo. So gusto ta na ako paminawon ang proposal, no, kanang klarong negotiation with Manila Waters kung natagutan lang ta sa gunyang panglungsod ug natagaan lang ta og kanang sa tawagan na authority or no objection, no, kanang murag sila as ang Manila Waters as the first proponent status as a water partner unta. So ang akong purpose niya na is makita nato kung pila gyud ika-offer gyud sa Manila Waters sa atua at the same time pila gyud ato i-offer nga presyo, no, paingon sa katawhan. Then ang utana po ni sa luwa, Kauswagan Water nag-charge og 20 pesos, no? Ang Kapatagan nag-charge og 17 pesos per cubic meter. So mo na yung mga presyo nila. So that's why ang tubig sa Iligan na mata sa 2 pesos, no? Naghangyo ang technical working group, no, og labaw na ang ato sa guniang panglungsod through kang Councilor Huertas nga patasan nilang rate, no? Base po sa isa ka recommendation gikan sa COA na kinahanglan patasan ninyo kung dili hantod kanus apa kamo, no, ang City Government of Iligan nga magsigi og ayuda, unsay tawagan na magsigi og kanang tapal, no, pinagi sa pagbutang og kanang budget, no, paingon sa ICWS. So mao ni mga options nga atong gitan-aw ug hopefully we can come up with a good decisions for the people of Iligan. So katunusa lang to sa biggest highlight nga nahitabo during last Friday. So dinhi na pud ta ato nahitabo last Monday, sir, nga ning bag-o lang na adunay kita gi-donate or na turn over nga 5 ka brand new nga sakyanan nga atong gihatag sa nagkalalayng agency o public office dinhi sa syudad. Mayor, para man to ug unsa may tumo kung wala ko na sayop, naghatag ta sa Soko og isa ka van, naghatag ta sa PDEA. Natay ambulansya nga nadawat gikan sa Senado, no, gikan sa opisina ni Senator Angara through sa DOH.
nga karon gi tuwa sa City Health Office, sila ang manage sa mao nga sakyanan, and then duha ka buok gikan sa Iligan City Disaster Risk and Reduction Management Office. Mayor, unsa may tumo og tingo nato ato man silang gikitagaan og brand new nga sakyanan? Well, unang-una para mas efficient ang ilang serbisyo sa katawan sa Iligan. Kay kaning mga opisina, SOCO and then PDEA na sila base din sa Iligan o ang katawan sa Iligan mo ilang gi-serbisyoan. So pinagi sa ilang mobility, matutukan nila no what nay laing rason di na mo ma-deliver ang among trabaho kay wala mi kulang mig mobility. So pinagi sa suporta, I think makahatag kani kadasig sa opisina mismo sa mga personnel nining mga opisina nga ilang maserbisyoan ang katawan sa ilang area of responsibility. So sakto Mayor no para mas paspas ang ato ang paghatod serbisyo o mas efficient sa mas imong ganina pang atong panerbisyo ngadto sa ato ang katawhan. Also Mayor no, katulad yung last Sunday, also ning bisita last Sunday ang mga kandidata sa Miss Earth Philippines og dinhi sila nagpahigayon sa ilang talent night competition. Yes. So Mayor, o sa lang gyud ang pangutana or duha akong pangutana unsa man ni mabali atong pamaagi nga mas mailhan ang Iligan City ug at the same time maka-attract. Tinuod na kana no kung makita ninyo ang stage kagabi, naka-highlighted gyud ang kultura sa Iligan, no, ang kanta ug ang sayaw no sa mga Iliganon. So not only that, kung tanawon po ninyo ang projection sa promotion nagid sa syudad sa Iligan, kang Iligan City nagbalik-balik og gawas no. That is remember ang show kagabi dili lang live but ma-replay ni kanunay. So as what I heard kagabi na ay 75 countries daw nga naay Filipino channel nga gatan-aw sa mao nga programa. So dako kay ni siya para kanako, dako ni siya part of promoting Iligan, and at the same time mo kani ang makapawala no sa perception ng Iligan o sa kagubot nga lugar nga dili safe, so on and so forth. Kung tanawon ninyo Iligan, safe kayo no. Labaw na karon nga nanagitay mga CCTV nga magamit nato, and the same time ato pong gi-equip ang ato local police. Gisuportahan po nato silang insakto nga makadeliver sila sa ilang mga mandato. So kani siya tanan kinahanglan ni nato kinahanglan maagapan nato nga dili mapaingon sa puro na lang paghunahuna nga negatibo no. Kinahanglan na po effort coming from the city government nga ma-promote natong Iligan, matagaan natong highlights no nga ang Iligan dili kalimtan no, dili malimtan or dili ma-overlook kay basig ilang pagtan-aw sa Mindanao no, tungod sa kadako sa Mindanao mas popular ang Davao no, Cagayan de Oro. At least makita nila ang Iligan ga-exist ug ang Iligan na mga ingani nga mga naingani nga very unique kay nga culture no, natay tri-people nga kultura, at the same time natay daghan mga tourism areas nga di makita sa laing lugar. Ilabi na gid katong Maria Cristina Falls, yes, no? Ang mga tinago po. So Mayor, sa hisgutanan sa suporta, unsa may suporta nga ang lokal nga kagamanan or ang imong gihatag sa kaninga event? Well, actually ang kaninga offer mura ni siya nahulog sa langit eh. Kaning show karon is hosted by the 1st District Congressional District of Bukidnon. No, si Congressman Joman Alba, at the same time sa iyang asawa nga si Congresswoman Malu Acosta Alba no, former congresswoman na muy ilaha gining effort, but at the same time ilang extend no ang ilahang gi-share nila ang carousel or kaning Miss Earth dinhi sa iyang silingan nga dapit ang Iligan City para ma-promote po ng Iligan. So it is a good thing no, kasi being neighbors usahay affected ta sa mga negative nga mga perceptions gikan po sa ilang ato mga silingan.
So if we co-promote, no, if we mayingon tag magtinabangay kita sa pagpausab sa perception, I think that will help us a lot. As a region, no, kay region man niya itong kitanaw karon, kay it's an effort coming for Bukidnon o syudad sa Iligan. So, Mayor, do you think nga kanay pag-ani sa Miss Earth Philippines nga candidate advantage ba or dako ba siya nga platform na para mas maita? Dako kayo nga platform, like akong gisulti gabi, I was amazed actually sa mga sa potential nga exposure nga gihatag sa tuwa. No, look at tanaw lang nimo gabi nagrampa mga kandidato, daghan kay gatanaw. Then Iligan City ang naka-highlight, no? Iligan ng word, Iligan na makita ang Tatanilla nga logo, makita itong Tri-People nga logo, so on and so forth. Kung ako'y foreigner, kung ako'y balikbayan, wala ba kayo ni ma-highlight sa tourism effort gikan sa laing regions. So, it will be somewhat somewhat interesting, no, for those coming from the other provinces din sa Pilipinas nga balikbayan nga gusto mo balik sa Pilipinas ug tan-aw nila unsay naa dinhi sa tuwa. So dako din akong garbo, no, nga gitagantag opportunity nga sama niini nga maka co-promote ta together with Bukidnon sa pag-promote, no, sa Miss Earth, at the same time sa not only about environment but also kabahin sa kultura, at the same time ang tourism effort nato din sa atong syudad. Para po at least, no, na kabalo gyud sa amin nga exist gyud ang Iligan kay I think dugay-dugay na gyud nga magnawa gyud sa mapa ang Iligan, so murag with that. Well, let's not deny it. Iligan is Iligan. Kay balota daghan tay mga natural attractions din pero kinahanglan gyud nato i-promote siya. Dili pwede nga dili nato i-promote coming from the LGU, from the government, kay nga no, ang negative manggod nga paghuna-huna, ang perception mag-una mo guna kanunay. So ato gipakita nga safe ang lugar, no, naatay venue nga nindot kayo kagabi, ug natay mga attractions nga angay anhian sa mga laing-laing mga bisita. Exactly. So, Mayor, nakaisgot ka ganin abot sa CCTV. Nahadlok doon ko manglaki. Ay, manglaki ta. Manglaki ta. Kita'y kuyog. Kaya ba, ang take note ha nga itong CCTV, 80% na karon mahapit na siya mahumal. At the same time, makita yun real time, even atong mga forces atong naong, ato yun makitaan. So, mas kilalayo ka, i-focus ka, kaya balo sila lalaki. So, Mayor, you know, thank you for the initiative nga atong gidawat ang Miss Earth candidate sa Kersal Production. At the same time, to Vanny Luagi, kudos kay nindot siya kayo ang event last Sunday. So, Mayor, unsa man itong ginalook forward this week? Well, actually, ang atong mga kandidata sa Miss Earth na pamandinhi, no? Taman man sila sa, I think, May 3 days daw sila din. Then pag humaan sa May 11, ang ilang final nga coronation dito sa Bukidnon. So, kabahin na sa atong mga bisita nato gikan sa laing-laing lugar din sa Pilipinas, ug I'm sure malingaw gid sila din sa Iligan. So, with regards to akong mga trabaho din no, kabalo ko nga grabe ko ka-loaded akong schedule, no? Kay balo ko nga grabe ka dagkan ang akong angay atenan nga mga laing-laing mga events karong semana in performance of my duty as the Mayor of Iligan. So be it, no? Kay mao man gini ato trabaho, aton dawaton. So before ta mag-end, Mayor, no, doon ba kay mensahe na gusto ipaabot sa ato ang mga katauhan? Well, unang-una akong ikasulti sa panahon karon, medyo matawag naman ni natog na natasa kaning mga advanced ng panahon nga ang tao, ang access nila sa social media or sa mainstream media ingana nakadali, no? Anyone can just post fake information as if mo na nagtinuod. So I suggest, ako lang hangyo sa katawhan nga dili mo tuod dayon, no? Na pagani uban nga claiming to be gazette, official gazette of whatever, meaning
mura siya karang ipagawa sila murag news item, no, kagikan sa isa ka newspaper. But kung tanawon nimong content puro lang pandaot, so how can if you're talking about mainstream media, ang mainstream media mo balanse mo report, dili nang kanang writings nga murag column nga murag haka-haka, no, nga as if tinuod nga nag-report pero at the same time accusing one group or one party of doing some misdealings or misdeeds, no, which is dili mayo. So at the same time ako hangios tao nga inyong balansehon, no, kung unsa ba ni ka tinuod o dili lang ta basta mo tuo. At the same time careful ta, no, kay daghan gagamit og social media pagpangilad sa mga tao, no, dili lang pangilad sa politika, daghan po yung mga pangilad nga one way or the other nga makakwarta ang tao, no, mga unscrupulous o kani mga scammer, no, mo na yung word karon, scammer nga mangilad kung maski kinsa na lang ilaron. Careful ta sa paghatag sa tong private, no, personal information sa maski unsa lang nga link nga inyo maklik kay mo diha nagsugod dayon ang daghang mga identity theft, no, gamiton ninyong Facebook account, gamiton na ninyong messenger nga mga kwarta sa inyong mga parente, inyong mga higala, inyong mga amigo, hantod daghan ang mga scam o daghan mailad, no, luoy pod, no. So ako lang is ato lang yung hangyutanan nga ato lang yung reliable o sakto nga murag information ang ilang makuha. So before believing, before clicking, i-verify sa kung sakto ba dili. At the same time, no, sa pasabot ni Mayor nga kung aduna tay mga problema nga nagkalabot sila kalalayang agency, moadto ta sa mga agency partner nato, sama sa kapulisan, sa mga bumbero. Ayaw mo grant out sa Facebook, no, about sa kung namoy mga nakita nga whatever, i-report sa saktong ahensya nga mo action niya na. For example, namoy nakita nga whatever nga mga angay aksyonan sa pulis, i-report sa pulis, no, dili iagi og social media kay di man na saktong venue, no, or avenue nga ipabot nimo mensahe sa tagtungod. At the same time, Mayor, di good pud siya makatabang kad ka-cause ra gyud siya harm. So Mayor, before ta matapos, before I end, ako ding i-shout out si Christine Cominguez, no, usa sa ato mga staff nga aktibo kayo nga gatrabaho, no. Shout out po sa kay Julia Kianzon, ang maabtik nga liaison, no, officer gikan sa GTLMH, ug usab kay Arnold Bukayong Jr. ang naghimo sa official song sa Tara Iligan. Of course, no, shout out po sa Tagakogrove and advance happy fiesta. So Mayor, wala na kitay oras, daghan kayong salamat Mayor, no, sa imong pagtingbayayo o pagkigchika sa ako diri. Kini si Queen Jory Oban, ang atong gwapo na mayor sa Dakbayan sa Iligan, malalain Mayor Frederick W. Shaw. Hantod sa sunod, kita-kita tapuhon diri lang sa nalagi problema dyan. Imong bungot bagari. Wani mo ma-shave ug tarong ba? Dapat Mayor, imagine kung paano na may pa-laser din mo. No, wala kitay saktong oras. Daghang salamat. Hantod sa sunod, kita-kita tapuhon din lang sa Freddy Serie. Mas bangason pa may nako. Dili lang ang paghatag og kahayag sa mga issue sa atong syudad ang atong hisgutan sa talakayan. Kaya para sa atong episode karong buntaga, we have our 3 very special guests. Ang atong hisgutan ang eCitizens app. Kaysa nakita nato, gamay pagyud ang naka-download sa ato ang app. Siguro, pipila lang sa inyo ha ang mga nakabalo ni ini nga app. Aduna lang kita yung mga 100 plus nga nag-download sa Google Play Store. Yes, you've heard it right mga Iliganon. Sa karon, available pa lang sa Android users. And soon, asikasuhon nato nga naa na siya sa app sa iPhone. Although, kung iPhone user ka, pwede ka mo gamit sa ato ang browser or web-based na dayon imong Citizens app.
Moreover, mga Iliganon, mahibawan pud nato karong buntaga kung unsay matabang sa atua sa e-Citizens app labi na sa pagkontra sa krimen sa atong syudad ug unsaon pagresponde sa mga Iliganon sa panahon sa kalamidad in partnership with Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office. With that being said, mga Iliganon, ang pinakauna gyud natong mahuna-unaan sa mga kalamidad nga labay sa atong syudad is ang katong nahitabo sa Sendong. You could all imagine, if naa ang app adtong panahuna, mas dali nato mapahibalan ang atong otoridad nga ingon ana na ang kahimtang sa atoang barangay or katudyong naapektuhan sa Sendong. We could have had more evacuees in our evacuation centers. We could have saved more lives. Ingon ana kaimportante ang atong e-Citizens app karong buntaga. So stay tuned. Atong hibalan kung unsa ang e-Citizens app kay para ra pod ni sa atoang tanan. So dili na nato padugayon pa. Let's introduce our guests for today's talakayan with Tres and Roxy. Good morning mga Iliganon, mga talakayan. Welcome to the Talakayan episode with Tres and Roxy. Karong buntaga atong istoryahan ang nindot kaayo nga proyekto sa ICDRRMO office wherein we are going to talk about the e-Citizens app. Kung unsa kini, unsay gi-address ani nga problema, kanatanan tubagon sa ato ang guest karong buntaga, no other than the head of the ICDRRMO office. We have Ma'am Armen Aloro. Ma'am Armen, may buntag kanimo diha? Hello, good morning everyone sa tanan, no? Gumayng buntag. Alright, straight to the point na Ma'am Armen, ato ang istoryahan ang ato ang gianhigyod karong buntaga. Natay ginabuhat nga proyekto sa ICDRMO we call the e-Citizens app. Yes. Nganong ato maning gi-project, nganong ning gasto? Taani unsay gitry na to og address ani nga problema, ma'am? Actually, ang ato ang dream office, no, we're trying to be proactive in responding. At the same time, sa atong sitwasyon karon, medyo kulang ang atong mga linya. Mag-ilog pa sa linya sa atong mga cellphone, sa mga telepono, ang pagtawag. So therefore, with the e-Citizens app, it would be very easy sa atong mga kaubang Iliganon nga nanginahanglan og tabang sa pagresponde. So through this, igo na lang nila i-input sa ilang cellphone. Automatically naatay screen dina sa atong opisina nga mo locate diretso asa sila. Dayon mo alarm pod ang ato ang network nga naay nag-send og unsay tawag nato ani, naay nag-send og message nga nanginahanglan sila responde. Alright, so this is basically an app that will help us report incident real time, Ma'am Armen. Yes, real time. Real time, and then exactly where the crime is or the incident is located. Ma-pinpoint siya, no? Ma-pinpoint siya diretso sa ato ang map sa Iligan. Because ang atong screen naa dinha tanan. So, nakasulod na tanan sa atong app ang mga location. So, if ever na ay mag-send og text sa atong app or na ay mag-send og message sa atong app, automatically, mobutang po siya, ma-reflect siya dito sa ato ang screen. Nga, kanisya nga person, kanisya, mo ni angalan sa nag-send sa app, at the same time, unsa ang responde nga kailangan nila. Alright, that's really good, Iliganon. That's news to us. Kay tama gid si Ma'am Armen. Manawag ta, usahay busy ang linya, mag-ilog ta tungod sa kadaghan. And this is one way to solve it. Naik app, pila lang ka-clicks, naa na dayon ta pwedeng makaresponde kay ato siyang na-report. Sa pag-report, Ma'am Armen, how do you know it's real o dili sa binuang lang? Actually, makita man na nato kay naaman pud tay Google Drive na atay ang tanan mga responde or ang tanan tawag, no, for kanang gitawag nato nga nangayo og responde, ma-record man na namo and then mo reflect na siya dito sa atong screen, makita nato asa dapit. I see. So we will know the exact location of the one who will be making the request for response. That's wonderful. So naay di ay data gathering before ta maka-report. And then, ma'am, kani nga ingon ani kay let's say for example, of course, sa city Manino, naabay role ang ato ang barangay ni any nga app? Dako kayo og role ang atong mga barangay supposedly. That's why we need also to
go to the barangay level for the introduction and orientation of the e-citizens app. Kay pwede man nga through the barangay level, they can also assist. We're trying to be proactive in our response, but I will again quote the Assistant Regional Director of the ILG Region 10 na in disaster risk reduction management, it's not only being proactive, we also need to be interactive. That's right. So therefore, we need the coordination of the barangay level. Okay, sa barangay level, sila ang nakahibalo kung ang nagtawag or ang nag-send sa app, sila ang nakahibalo kung insakto ba or dili. I see. So mahimo nga murag verification ang Yes. app. So ang barangay level mo verify kung kini si Talpulano taga diri gyud sa ato ang barangay. But actually, dili na nato siya ginahimo, especially if it is emergency. That's true. So, once na mag-send sila app, syempre na siya contact number. We will immediately call them. If there's a need na first aid, we will instruct the one who is calling na this is what you're going to do while going pa ang ato ang medical response. Wow. See, you see mga iliganon, nindot kaayo kay real time gyud sa aduna gyud tay mga kay naa gyud tay mga story nga dugay kay ning respondi ang ambulance sa una, dugay kay ang mga ingon ani nawala na lang si Talpulano, nawala si Talpulana. But this is a way to save everyone's life kay every second matters. Yes. And congratulations Ma'am Armen no niining ato ang project kay I think this is very timely kay tanan naman na ay cellphone. Yes. Di ba nawa na gani ang landline manawag kinsa man may nga tawag og landline karon nga. Oh, nya magdial pa ka og cellphone, posible pa mahutdan kag load. No? So, the only requirement for this is they have to download the app. It is free. No, it is free. They download the app. And then, pwede nila testingan kay makita man na mo. Kay sa pag-download nimo sa app, when you try to send a message seeking for a response, it can be medical or whatever, no? Pwede man, gina-verify na mo na through phone calls. I see. Ginatawagan na mo ang number nga mo reflect dito sa nagpadala og message kay the number is required. So ginatawagan na mo asking them what kind of response they need. I see. But then in our response, depende sa kalayo, we always have 7 minutes allocation. Layo na kay ng 7 minutes for response. Kay So, ang response time is 7 minutes. supposedly diha ra gyud na siya kay every minute, every second counts in saving lives because the e-citizens app, it's not only an app that would make our kauban nga iliganon para madali ang pagtawag sa responde, but also it's about saving lives. No, what we are doing here is about saving lives. That's very true, Ma'am Armen. This app is definitely something very new to us, but it's very necessary. Murag kanira nga app, Ma'am Armen, siguro ang naa sa ato mga phone nga mag-ampo ta. Dili magamiton. Yes. Actually, we are now on our beta testing. Naana na siya karon sa Disaster Risk Reduction Management Office nga Communication Center. It's now operating. It's uploaded already. We are now on our beta testing and we're hoping to reach at least 40,000 users sa atong app. So with our beta testing, di na to makita ang kung unsa gyud siya ka epektibo or of course, nothing is perfect. Kay only the Lord God is perfect. So, we always check if there is still room for improvement, for enhancement, not to make it more responding and very responsive also. That's very true. That's a very good point, Ma'am Armeno. So, mga iliganon, naan na ta sa beta testing sa ato ang app. And as what Ma'am Armen have said, kinahanglan na itong 40,000 na mo download sa app for us to be able to make sure
that the app is working seamlessly. Yes. So murag dira ta nang ginahanglan og tabang sa ato ang Yes. viewers karon nga mo download ta sa app atong tabangan ng atong syudad nga makaresponde sa tanang insidente nga mahitabo sa ato at real time. Kay we are trying to save lives, but if kay ko ang mahitabo kung less ang atong data maglisod yun siguro ta og kanang Yes. making the app successful ba. So we hope that you Iliganon would help us. Lastly, Ma'am Armen, siguro atong istoryahan, is there any other features sa app aside from incident reporting? So far karon we are still on our testing period, no? So we're trying to expand. Even a simple kanang ginatawag natong mga marites nga report that can easily be located. Wow. Pwede nato na siya i-locate. Hadlok sila ng mga marites. Hello. Yeah. So anyway, actually this e-Citizens app, this is the dream of our Honorable Mayor Frederick Siao. In fact, if you could remember during his SOICA last year sa iyang 1 year, that was the launching of the e-Citizens app. Yes. Last year pa ni siya. But then, the testing was only conducted lately kay daghan pa kay sila gi-improve sa app. So right now, we're so lucky na we are now on our testing period. So, pasalamat mikdako ka sa atong mayon, no? Si Honorable Frederick Siao for this. Kay muugid pud ni iyang damgo para sa Iligan. For us to be responsive, dali lang ang atong mga responde at the same time para pod maklaro nato ang serbisyo sa katawhan sa Iligan. That's very true, Ma'am Armen. Congratulations to our Honorable Mayor Frederick Siao for really trying to make an effort to better the services that we could do to all Iliganon. Imagine, gibuhatan yun og pamaagi, of course, pinaagi sa opisina ni Ma'am Armen, na atuag yung marespondihan or ma-bridge ang gap between the calling for the incident and trying to respond. Kaya mo magyud ang importante sa usa ka insidente. Na aduna dayoy mo responde. I think, Ma'am Armen, congratulations. Thank you very much. I think this will just blow up sa tanang Iliganon because I think wala sila laing tumong kundi ang kamaayo sa ato ang serbisyo diha sa lokal nga katamhanan paingon sa ato ang mga Iliganon. Siguro, Ma'am Armen, ato na lang karon any parting message mga Iliganon aron ma-encourage nga mo download sa app o mo encourage nga mo suporta sa lokal nga kagama. Siguro no sa tanan nga naminaw sa ato karon, maghangyo kami, no, we're requesting na you download the app. We are doing our best to give you the real service, the real public service with our Mayor Frederick Siao and all, even the Sangguniang Panglungsod, we are all in this para gyud ni sa tanan katawhan sa Iligan. So murag maura siguro na ang ako lang, let's stay positive. Mao ni siyang isa nga kung pwede maglikay kita sa mga fake news, maglikay kita sa mga marites nga magistorya, daghan pa maagi ra ba nga pwede nato na siya subayon. So with this, magtinabangay lang, kinahanglan na mo ang tabang sa tanan katawhan sa Iligan para gyud matistingan nato, makuha nato ang insakto nga serbisyo sa panggobyerno. So murag maura siguro na. Thank you so much, Ma'am Armeno. Thank you, mga Iliganon, for listening or sa mga nananaw karon. Daghang salamat sa inyo, ha. This is all for you to make our lives better and for us to be able to help save lives as well. Ma'am Armen, thank you kaayo sa paghatag sa panahon. Daghang salamat, Res. Daghang salamat po sa tanan. Thank you, Ma'am Armen. Maayong buntag. Maayong buntag. Welcome back once again, mga katalakayan. So, for now, we have our guest, actually ang ato ang mga developers sa ato ang app. It is very important, mga Iliganon, nga masabtan nato ang ato ang user journey when we are using the e-Citizens app. That is very important. Reasons being, dapat conveniente, comfortable ta mo gamit, ug ato yung masabtan kung unsa kini kamaayo for us nga mga nga mugamit sa app kay because at the end of the day daghan naman kaayo tag channels from which we are going to report incidents. So ato ang sabton karon nganong mudungag pataog app nganong unsa ni siya kaimportante o nganong dapat gid nato sa i-download isip Iliganon aron kita makatabang sa ato ang safety and security diri sa syudad. So please welcome ang ato ang guest, ato ang mga app developer. Kauban nato karon si Sir Arthur
and si Sir John. So si Sir Arthur ang ato ang responsible for the development of the app sa ato ang mga phones, ang gahandle sa ato ang emergency dispatch system. If I'm not mistaken, ang emergency dispatch system, sir, is mo'y gamiton sa ato ang mga operators nga naadiha sa end user, which is ang CDRRMO. Can you tell us more about the dispatch system, how it works, unsa inyong madawat? So sa dispatch system, sir, is basically dapat makakuha lang yun mo real-time nga data from the users. So example, na mo report, natay map dito nga ng full map gyud sa Iligan. Kapag na mo report nga user anywhere sa Iligan, makita diretso dito and mo alarm po siya. And then pwede na din nato to siya matanawon ang details, asa siya nga lugar, sa number niya para matawagan ang sa ngalan. Then pwede na din ta mag-dispatch og mga police or if sunog siya, mga BFP. So basically ang operations dispatch center is gamiton gyud siya sa katong mga mo responde sa ato ang mga katong operator didto, and then apparently sending the dispatch, which is gikan na pod na sa ato ang mga reports nga gikuha from the app itself. Sir, mangutana lang pod ko, pag-develop ninyo sa app, katong sa app natong gibuhat, giunsa man nato siya para mahimo siyang mas komportable, mas conveniente sa ato ang mga katawhan. Kay because di ba karon ato namang gipasayon, pwede na ta manawag og one number, like 3 numbers, right? As an emergency. So that's very convenient for now. Kay ato ara man ang tawagan. So how do you make this more convenient, reliable, and mas komportable sa ato ang mga users sa nga Iligan? Sa user na side, ang gibuhat man dito is every time mag-report ka, naana dito ang kung unsa siya na klaseng emergency, sunog, crime, hospital ba if need. Then also diretso na pod ang pagkuha sa location sa report. Then real time pod siya, sir. Unsa gid ka nga murag current location gid nimo ba? So diretso na sa kumutawag di ba ka kay naami sa kuan inana. Exactly, you have to put in the exact address, landmark, details, which actually takes time, no? Sunog ana. Ang gibuhat sa amo ang app is dili siya by address. Makitaan lang sa user address, pero actually it's a lot long, so mas precise siya i-pinpoint sa map. So if I'm not mistaken, para sa atong mga tawhan, lat long is latitude and longitude. So we are basically using coordinates. Yeah. So kanang mga coordinates ato sa ato ang mga viewers, that is very specific as to where and asa gyud ang ato ang insidente na hitabo. So if there's a certain coordinate, naagi na siya nakapin dito gyud sa kung where the user is actually reporting. So that's very good mga katalakayan, no? Because karon di na ta manawag, pindot-pindot na lang ta once we pindot, and then once we report it, naana dayon tay mga responder nga mo abot, because the app itself will manage to actually send it to the operators, and then apparently ang atong system mauna po dayon ang mo dispatch. So walay dagang kasikas, mo ra gid mo pindot lang ta. And also kanang tuad lang kay dili man jud maka-memorize og mga phone number ang mga tao. Kung mag-memorize lang ka og number, lahit ba taga accident, kung fire ang BFP, diretso sa CDRRMO, then diretso dayon sa mga responders, which is dili na ka magproblema na kinsa pa man akong tawagan. So mao to na mas convenient na siya sa user na unsay kailangan. That's wonderful, no? So, sir, say for example, crime ang ako ang i-report. Is there any part in the app that allows me to maybe give further details? Naabay part dito nga pwede ko makasulat dito nga nangawat ang ako ang silingan sa among balay, ana? At first, pag file nimo sa report, na siya butanganan sa description dito. Pwede pod na kanang minimal lang ang imo ibutang kay pagkahuman nimo report, i-verify mangyapon na sa CDRRMO. So na dito man imong number, pwede ra kanila matawagan or unsa ba. Do we know how CDRRMO is verifying this information? For now, sir, kay i-call kanila, then if asa ka ana, then sila na mo communicate sa imo, then if ma-verify na nila nga okay, tao ni siya, then magpa-dispatch din sila og for example crime, pa-dispatch sila og PNP para kuan dito i-check if crime ba gyud ana. Then so the moment mo file kog incident, all my details are actually there. Yes po.
And then mo verify dayon ang CDRRMO. Possible po siya nga pag-file mo report, butangan mo siya photos or ay photo di ay or video. So that's wonderful. So, pwede kita makahatag og details. So, mga katalakayan, pwede gid ay nga mo report ta na ay description box, ibutang natog na ay sunog. Muingon lang ta og na ay sunog dire. And then, automatically, we take a picture sa sunog and then we send it across. Di na kinahanglan nga magbutang pa kag asang dapitang barangay kay real time. Mukuha ang app nato sa iyahang coordinates and then pwede na din nato gamiton based sa unsaon nato pag-respond. Sa ato ang pag-develop sa app ba, ngano mang na-encourage mo sir nga buhaton ni para sa syudad sa Iligan? Nganong why do you feel nga unsay gina-address nato na gap ani ba nga kinahanglan pag kita magbuhat og app, and you guys were very passionate about creating the app because I've gone through the app and it's really very straightforward. Walay daghan nga nakabutang, it's very straightforward, dali ra gyud kaayo gamiton. How did you come up with the idea to make it as easy as this, and why do you feel the need to make it very convenient for everybody? So, ako ang development sa user nga. The simpler, mas sayon siya, mas less ang sa user end na sa mukha ani oy daghanag process oy, which is mag-uninstall na noon ang mga user or dili sila ganahan mo gamit. So, much easier siya gamiton, much better siya sa community. So I could only imagine when you're developing the app, you were trying to put your shoes in the user nga ikaw po dapat simple ra pud para sa imuha para magtuan kay kung daghan pud gid kay pinduton what an gid tagana no. Kay medyo I would believe na time saves life. The moment we have to respond, even a second, few seconds matter. And I think this is very important. So, the moment mo submit ta sir, pag-submit gid nato sa incident, automatic, that's real time po, madawat gid ayon ninyo. Yes po, sa web app, sa katong ginagamit karon sa CDRRMO. So, actually sabag gani kita mong alarm para gid maklaro gid kita. So, gikusgan gid ang alarm, ting ting ting. Okay, para gid ma-alarma ang tanan nga naa nagikuan. So, have we done a drill where CDRRMO was involved, ang end user, nag-send na? Nag-beta test na. Nag-beta test naman karon. So nag-beta test na, so na tayo nahibo nga mga testing nga kuan. So how was it man sa testing? Were you guys involved sa testing? We fix na lang sa mga kuan, sa mga kung naay mga ginagmay nga errors na. I see. So when we first had the beta testing, unsa man ang first nga nakita nato nga medyo ato ang gi-improve? Para to make sure nga perfect siya, or when the beta testing was done, it was all working, it was all fine, ready to go na ang app. It's not really nga na ay major nga error, but we tend to fix ka na mga small things bitaw kay kung naamang good to kay mabother ang tao ba na anong what if na nganong naaman ni na so gina-fix to namo ginahinay para katulad ganina seamless ra ang paggamit sa app. Although working na tong among mga main features katong pag-report, pagdawat sa kuan, pag-dispatch. Pero kanang mga gagmay nga kuan kay annoying dali ka biya tamaan kanang dili sila align mostly nana naman. Well, that's wonderful because the nitty-gritty or ang mga kinagagmay nga mga kanino nga mga butang mao gyud na ang mga unsa sa mga reasons why user of an app will delete or uninstall the app, no? So nindot kaayo mga Iliganon kay nga naman giagi gyud og sakto nga proseso, ilahag yung gi-estudyuhan kung unsaon gyud nga ang app mas ato ang mapagamit nga mas naagid sa use ato ang mga sa our daily lives. I mean, kani man good nga app, siguro kanira nga app ang atong gusto nga app nga dili nato magamit. Di ba? Because if kanang kuan ang uban nga app ato man yung gusto nga gamiton gyud nato siya. Pero kani nga app atong gi-establish, but we are definitely hoping nga dili unta ta kinahanglan mo report. Kay kinsa may ganahan nga naa dunay insidente, no? Dili man ta ganahan. So siguro this is very unique mga Iliganon kay mao ni ang app nga di nato gusto gamiton. But if you have to use it, naa sa didto, naa gyud sa makatabang sa atoa, makasalbar og kinabuhi kung kinabuhi na ang atoang giistoryahan. Atong nasabtan nga kini sa isa ka app nga makareport ta og insidente and very well responsive ang atoang user, ang operators kay para maka-respond dayon. Are there any other features nga included sa app which is kanang let's say naaba sa ilaing features besides reporting an incident? Sa user nga end is naa siya hotlines for different department sa Iligan.
And also, naapod siya yung mga services na ginahatag sa LGU na pwede nimo ma-download dito or matanaw kung sa ilang procedure or requirements. Then sa operator po nga side, sir, kay, di ba kay hotlines man, so kamo na po mo enumerate dito, mabutang mo dito nga, kini siya kay sa somewhere sa BFP or kung ganahan mo nga mo call mo diretso, ana, dayon naapoy ka ng kung sa LGU pod naapod sila mga hotline, butang nilang hotline nila dito nga matawagan sila diretso. Then also naapoy koan nga sa services pod lugar mga application forms, hasolbi nga sila pa mo print diha, then mo adto pa mo, then ana, so what if ako na lang mo print, then ako mo kuan, then pag ana ko diha na ako ang document ba, then i-pass na lang mga makita po nila. So that's included in the app? Yes po. So basically, it also had the services sa government. So, kung naapod dira ang mga department, say for example, kinahanglan ko makikistorya sa CIO. So, naa dito ang details sa department sa CIO, or I mean sa division sa CIO, and then ilahang makontak diretso ang opisina? Kung ibutang siya sa operator sa cancer. Ay, harap po ibutang siya dito. Like, kay ang sa hotlines, ang CDR mo may mag-control kung unsa nga mga hotlines sila ang pwede tawagan. Exactly. Okay. We could definitely do that. I think also, kay if the app is for incident yun, nindot siya nga feature, but then again, at the end of the day, if ang services sa Iligano or mga services sa LGU na po dito, I think that would definitely help as well. Kay petan kinahanglan sila manawag og OCBO or the office of official sa kanang sa building niya, wala kay number ba, kay usahay mong maglisod tag pangita, kay wala na ba tagagamit kaayo og mga directories. We are very much reliant on the use of the internet. So karon naa na gid na sa diha mga Iligano, and there's no reason nga nang dili ta pwede manawag sa ato ang mga different departments sa lokal nga kagamhanan ug dili ninyo mahibalaan ang mga local services nga ginahatag sa atong lokal nga kagamhanan diha sa inyong tugkaran. So there's no need for you, like mga apply ta og kuan, let's say any applications that is available for the LGU is naa sa app tanan. So dili ta mo kinahanglan mo saka sa City Hall og mamiliti pa. Kay say for example, ako taga Buruon ko and I have to apply for ibutang natog kanang mga marriage certificate or unsa pa nga mga certificate or kinahanglan nato fill upan. So I don't need nga mamiliti mo gasolina pasaka sa City Hall, dito na lang sa app ma-download nato. Karon kay ma-download naman siya no, and then we still have to fill it up. Is there future development of the app where dito na gid nato buhaton ang application sa app itself? Is that something that we are looking forward of creating, or is that something that we could tell the Iliganons nga this is something that we could all look forward into? Not really sure pa na, sir, kay dili man gud namo ang say, di ba? Yes. Kay sa kuan man na sa murag process biya na siya sa LGU. So possible na siya actually, pero capable ang app for that. Capable mi mubuhat, pero dili lang namo wala sa mo ang say kibali ba. Exactly, no? Sa process man na sa LGU. Understood. So sa pagkakaroon na apat diha nga process, it is definitely something na pwede ninyo i-develop depending on how the LGU sees it as important. So kung moingon tag atong pabuhat, pwede na diretso dito. Kay naaman tayo ang kabaghuan karon is that everyone is going for digitalization. Every office has a mandate to abide by the digitalization nga ato ang gusto ma-achieve for the city as one of the smart cities in the Philippines nga chosen by DICT. So ang mga mga softwares ba, existing softwares, existing nga mga application sa ato ang different offices nga naa na, pwede ba na nato ma-integrate sa app? If and when ato ang ingnon nga, pwede ba ninyo nga isodiha ang amo ang software or ang amo ang app pod para muratag mahimong one-stop shop? Can I answer personally? Yes, of course. Personal lang nga answer na ko ni sir. Mas maayo nga dili sa atong nahisgutan ganina, ingon ka straightforward biya kay atong app, then kanang dali ra kay gamiton. So the more man good features ato ibutang sa app, mas complicated na dayon ang kuan. So murag dili na siya nice gamiton ana. So if inana man gani, whereas lahi na lang siguro nga app ang buhaton para atong ano. That's very true, no? Okay, focus mo gud namo, emergency report siya, then inana. So add-ons na lang itong services and kuan. I think that's a very powerful point because if ang ato ang gusto is emergency response gid ni siya, might as well make it as only as emergency response kay kung as you've said,
The more we put in the features, mas mahimong complicated, mas daghan imong adtuan. Sakto sad. So let's not push that, but definitely address the very need of every Iliganon nga pwede gyud ka maka-report sa unsa man nga mga insidente diha dayon sa imuhang kamot, diha sa imong cellphone. One of the main problems po nato diri no kay naaman ta sa kwan, and we're still improving, I would say so, our internet connection. So the ICT have launched a few sites wherein sa Iligan City na atay mga free nga gitawag nato og free areas where you could avail for the free Wi-Fi. Is there an offline feature of the app? Kanang offline feature, especially sa report man gid sir no, ongoing among development ana, and possible na kayo nga maka-report pag mahuman gyud to siya. And ang need ra gyud ato kay naa kay like piso nga load para ma-text something inana. I see. So nasa offline feature na pwede gid gyapon ka maka-report without the internet. Yes. Okay, you know, if say for example, estudyante ko maglisod biya og taog ka ng, you know, I mean, given nga naay mga panahon nga wa gyud tay internet, wa tay data, but as I've said, naaman tay mga free areas or free strategic areas in Iligan City where we are able to avail the free Wi-Fi. But it's very good to note na naagi di ay tay offline features where we could report the incident and be able to respond accordingly even without the use of the internet. No? Nindot gyud kaayo na sa nga feature. I think that's one of the most important thing. Lastly siguro, para dili na kahit magdugay, I think we've understood unsa gyud ang app. This is a very personal question for me as the City Information Officer. Nag-benchmark mi sa Davao, naami nakita na sila gitawag og disaster radio. Given nga ang atuang LGU wala man tay own radio station sa Iligan City, we do have a lot, but this is not owned by the local government. Sa Davao man gud own sila. Ako lang yun ning damgo siguro. Do you think we will be able to incorporate the app as developers? Do you think pwede na to ma-incorporate na during an incident, pwede na atay ma-activate nga frequency wherein we could use the app as a radio ba nga? Dito na yun, tanan mga tao, pag nanay insidente mo, taas ang tubig sa diha sa tulay sa tubod, naa sila'y kaadtuan nga radio station. If wala sila'y ka ng radyo, pwede ra sa app sila, maminaw sila dito. And then the CIO creates what we call as a disaster radio. Do you think that will be possible in the near future if we develop that? Possible siya kay since possible mo pod ang radio sa phone. For now sir, if kanay mong problem nga kanang like something information during the disaster no, naaman tay SMS blasters, so anything like naalang kay signal maka-receive ya ka og text. So kung naaman gani disasters inana, text blaster na si DRMO, then maka-receive ra din ang mga users nga kini ana. So real time makahatag sila mga real-time updates ba inana. Information, no? But yes, kana helpful gyud kay na because in every incident, in every calamity, one of the most important things is to receive the information para kalmado ang tanan, no? Kay ingon anak mo gyud. And I really hope as developers you be my tawag ana kanang fairy godmothers nga ato ang mabuhat ba nga naagitay kana ang disaster radio, we could fit it into the app because I think that's one of the most important things wherein during katong sa time sa sendong nga grabe gyud ang ato ang naagian adto, it would be very helpful if tanang mga Iliganon, if in one click of the app aduna sila yung mga information nga mapan. For the meantime, we have the text blast, pwede ta makahatag sa inyo og information. But in the near future, Iliganon, I believe in these two guys, ilahang pangitaan og pamaagi nga atuag yung mamugna ang atong disaster radio. Sa atong paghihisgutan, atong pugsun si Ma'am Armin gid siguro ani, so that we will be able to really deliver what we're supposed to deliver when it comes to information during disasters. Siguro sir, ang atuan lang pangayuan ani is, do you guys have any say parting message sa ato ang mga katawhan on how to use the app? Kung unsa ba ang kinahanglan nato nga nabuhaton as users para ma-encourage nato ang ato ang mga residente sa Iligan to basically download the app. Mga Iliganon, I encourage you to install our app since we made an effort yun nga mabuhat yun ni or made ni possible para magamit ninyo. Para ra pud ni sa inyong comfort and para pud ni sa inyong safety no. As you can see sa among app, reliable kay siya, especially kung may disaster, crimes or incidents. Mas nigamay pud ang gap sa ato ang from sa inyo padulong sa ato ang mga officers like responders, police
LGU. So hopefully napagamay na mo ang gap from inyo ang end padulong sa atong LGU or sa ato ang mga officers and responders. I hope nga inyo i-install among app kay sa among ingon ganihan na amod jud gibutang amo ang shoes sa as user o as LGU nga unsa para mas dali jud ang pag-report. And the more manggod mo install ani, mas the more safer ang isa ka syudad. Mas daghay gabantay nga mga mata o daghan poy mga tingog nga storya para makabalo ato ang mga officers and LGUs unsay nangahitabo sa syudad. Iliganon, we really encourage you to download the app because para ra gyud ni sa ato para kita matabangan sa pag-report sa mga insidente on a timely manner and best of all para gyud nga atong madungagan ang pagsalbar sa mga kinabuhi na kailangan isalbar when it comes to the incident. Sir Arthur, Sir John, thank you for making an effort to really develop the app so that atong mga iliganon aware kaayo sa unsay mga panghitabo o kung adunay makit-an, matug-an na gyud dayon nato. Daghang salamat, wala na kitay oras hangtod sa sunod natong panag-uban din hilang sa Talakayan with Tres and Roxy. Good news mga Iliganon, gihimo na ang Program of Works alang sa rehabilitasyon sa System 1 ug 2 sa Iligan City Waterworks System. Paaprubahan pa kini kang Mayor Frederick Siao. Ug moagi sa procurement process og bidding ay hasugdan ang rehabilitasyon. Gigahinan kini og 25 million pesos alang sa pag-ayo sa leakages, pag-ayo sa gabok na nga makaraang linya ug upan pang gikinahanglan. Ang System 1 ug 2 nga gikan sa Apaga ug Titukalan water source sobra 40 ka tuig na. Ika-15 sa Iligan Development Goals ang patubig sa administrasyon karon ni Mayor Freddy Siao. Dunay report ni si Ronnie Imeles. Sugdan karong tuiga ang pag-ili sa mga karaang tubo sa System 1 sa Iligan City Waterworks System. Karaang linya kini sa tubig gikan sa Titukalan Spring paingon sa tulay sa hinaplanon nga daghan na og leak ug tagas. Buot sab sa ICWS nga iplastar ang distribution lines aron mawala ang mga illegal connection. Example kaning Mayahay, pinakakaraan man po ng area na daghan po diha mga pipeline nga wa na nato subtig asa na paingon na. So isa na sa mong kwan po nga tinguha nga amo po na sa putlon mga distribution line. Baguhan gyud siya para isa ma-eliminate na to mga illegal tapping ug makuha na siya ni mga tagas ato na siya ma-eliminate no. Usa na sa purpose nga kinahanglan nato ikuang gyud i-rehab. In terms of rehabilitation sa Systems 1, kuha na siya proof of concept, meaning i-try nato sa Systems 1 kining concept sa pag-address sa problema nato sa patubig, which is basically pa-improve siya sa pressure. Nasuta sa ICWS nga ang 18 inches nga water pipe sa System 1, zero ang pressure hinungdan sa walay agas ug kung duna may agas sa gripo hinay kini. Imong i-declag kay kanang Systems 1 including Systems 2 putaw na siya. Ang nature niya is giputo siya og simento sa ilalom, giputaw lagi to prevent corrosion. Napud siya simento sa gawas, mura og coating ba unya. Ang atong pamaagi basta magtapta silsil ra ba dili bitaw yon nga kining scientific gyud or gamitan gyud sa ato nga gamit. So understandably ang mga simento kada buslot nimo plus ang mga butang nato foreign particles nga gikan sa taas for the long period sa existence tubo, which is about 30 years more or about 40 years. Kinahanglan gyud siya declogging. So pag imo siyang i-flush out ang mga hugaw, mo na first step sa atong rehabilitation. Possible aning non-revenue water kaning leakages o mga illegal tapping isa na no, then that's why ato nang i-rehab nato ang distribution system kundi dili ta ka kuha sa ato ang inadable kundi nato ma-rehab. Usa na sa gusto na ko i-rehab ang phase 1 kani initial pa ni siya no, kutob pa na sa poblasyon din until paingon gina sa hinaplanon kay to mapaingon ang system niya. Magbutang sabog tangke nga kapondohan sa tubig ug gamitan og booster pump. Sa gihimong meeting ning bag-o, tugon ni Mayor Frederick Siao sa ICWS ug Technical Advisory Team nga iguon o gamiton sa insakto ang gigahin niya nga 25 million pesos karong tuiga alang sa rehabilitasyon aron makatubig ang katawhan. Unahon sa pag-ayo ang mga pasilidad nga pinakadaling ayuhon.
Alang sa mga eksperto, dili madali-dali ang pagsulbad sa suliran sa patubig sa Iligan. Kakinahanglan kini og plano, sistema ug mga programa aron mahatagan og malungtarong solusyon. Ako ang inyong kauban sa pag-asenso, Gihimo adtong 2001 sa Carousel Productions ang Miss Philippines Earth nga usa sa 4 major international beauty pageants nga para sa kababayen-an. Kuyog niini mao ang Miss International, Miss World ug Miss Universe. Sa 23 ka tuig sukad namug na ang pageant, first time nga napili ang atong syudad nga mag-host sa talent competition sa Miss Philippines Earth 2024. Adunay 29 ka kandidata sa lain-laing dapit sa Pilipinas nga nagpasigarbo aron mapakita sa tibuok nasod na kaya nila makuha ang korona ug ibandera ang titulo nga Miss Philippines Earth 2024. Apil na dira si Jazel Ann Reyes nga mooy nagrepresenta sa Filipino community sa Rome, Italy ug Cristal Ann Podas nga nagrepresenta sa atong dakbayan. Good evening, Miss J.Ann. Ma'am, welcome to Iligan City. Here in Iligan we say Maayong Iligan. Maayong Iligan. Yeah, right. Okay. Miss J.Ann, as a representative of the Filipino community from Rome, Italy, what are the challenges that you have encountered here in the Miss Philippines Earth pageant here in Iligan City, particularly po? So, it's not my first time here in the Philippines, but it's my first time being alone. So, I'm like getting used to like talk in English because in Italy I don't have like occasion to talk in English, and it's my first time being with all girls, but it's really heartwarming because all the girls are so kind and the hospitality of the Filipinos is really unique. Since you mentioned that you're new to speaking English, what's your mother tongue? Do you prefer speaking in Filipino or? No, I speak in Italian because I was born and raised in Italy, so I speak only Italian. But I can speak Italian, Tagalog, and Spanish. All right, nice. So Ms. J.Ann, can we ask a message from you to our dear Iliganos and as well as for our City Mayor Frederick Siao? Thank you so much for having me here. It's so beautiful, and thank you for your heartwarming welcome to us. And as for now, I saw beautiful people and beautiful places, and I can't wait to see more. And thank you so much, Iliganons. Actually, traveling here to Iligan has made me really excited because I really miss the sceneries of Iligan. I miss the people, I miss the food, I miss my family, and so actually the welcome here is just really nice. It really feels like home, and because I am home, and I'm really grateful for the people who have welcomed us and for the initiative of the LGU to do that. Mayor Freddy Siao, daghang salamat kay sa pag-welcome sa mga diri sa Iligan, and I'm really happy na gi-organize ni sa inyo sa Ampara sa mga tanan. And I'm really excited for tonight's talent show and as well as the activities na gi-allot for us for the rest of our stay here in Iligan. So once again, daghang salamat Mayor Freddy Siao, Asenso, Iliganon. Misuroy ang mga kandidata sa Iligan ug personal nga nadiskubre kung nganong gitawag kita og Waterfalls Capital of the Philippines. Well, for an Iliganon, especially nga usab ko kay Iliganon, no, ikalipay nato nga naapil kita sa itinerary nila, no, labaw na dining pagbisita nila sa Northern Mindanao. Usa na siya kagarbo isip lungsuranon nga naapil kita og gitagaan tag opportunity
nga ipa-host kita og event nga sama nini at the same time mapakita nato unsa ang naa sa Iligan og unsa ato ipanghambog no sa tibok Pilipinas. First time ni na ang Iligan City nag-host og national activity or event or pageant, and we are so glad no na natagag opportunity ang Iligan City to host the Miss Talent sa Miss Earth Philippines. Kani siya isuportaan yun sa to ang halangdong Mayor Frederick W. Siao para sa pagpakita nila na Iligan is already, we are a peaceful city, economic dynamism nato nindot atong we have a lot of tourism potentials na gina-showcase, no? We want to promote Iligan since I think it's the city of waterfall. So nakita ko, ginugal ko, and it's so beautiful, and I think we should show the world, especially yung sa social media, pakaganda ng Iligan at puntahan. Not only local tourists also, and also yung mga international tourists that can come here and see how beautiful Iligan is. Since this is the first time nga nag-host ang Iligan sa talent competition sa atong Miss Earth, so gisigurado ginato nga ang security sa mga candidate ma-ensure ginato. Although short notice lang ni siya kaya murag na lang tayo mga 2 weeks preparation, but with the help of our system karon sa Iligan, with the creation of our public safety, dali ra nato na coordinate cluster or security sectors. So kaning mga ingani nga activities dili nato ni kaya i-shoulder. Ako kayo og tabang ang support sa inyo. Good siya nga event. No? This is a national event. It's an honor that Carousel Production gave this opportunity for the talent competition for Iligan. Although in the past, na namang yun nakaani dili nga Miss Earth candidates. No? But this time, dili gyud ang show. Meaning, tonight, naagyud siya live nga coverage, and then it will be shown to 75 countries worldwide via the Filipino channel.